Eto na, mga kababayan, ex-Speaker Martin Romualdez at Saldico, pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Kasi yung kasong plunder, yung 8 million pesos na kinulimbat mo, nilagay mo sa bulsa mo, mga kababayan, ito ay 50 years na po. Paano pa pag 1 trilyon ang ninakaw mo, mga kababayan? Nako po, life sentence po ito. Panghabang buhay na makukulong. So ngayon mga kababayan, ito na po yung reaction ng mga tao. Di ba yung mga salaysay ni Gutesa, doon sila nagbase, yung ICI po. Di ba si Ping Lacson, pinasinungalingan niya na merong panloloko dito at merong falsification of documents, na kinasuhan pa si Marcoleta at si Gutesa dito. Pero yung salaysay ni Gutesa ang pinaka-legit na naging ebidensya para kasuhan si Saldico at Martin Romualdez. Ang tanong ng bayan, di ba binanggit din si BBM doon? Napatanong tuloy si Marcoleta, kung legal ang pagbabasehan, lahat ng nabanggit ni Saldico, papaimbestigahan. At saka na tayo magdi-decide kung si BBM ay absuelto dito. Sabi naman ni mga kababayan, ni Ping Lacson, inabsuelto agad si BBM. Wala daw kinalaman. Sabi naman ni BBM, ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Sabi niya dito mga kababayan, merong mamalasin yung Pasko nila doon sa kulungan. Nako po mga kababayan, matindi dito. Kaya eto na, BBM, talagang pinanindigan niya na siya yung nagsimula. Di ba ang nagsimula dito si Marcoleta? Kaya nga naglabasan na yung mga dahil siya yung naging Blue Ribbon Committee. So ngayon po, eto na po. Isinakripisyo na rin si Martin Romualdez dito yung pinsan niya. Nako po, etong matindi. Martin Romualdez, babaliktad na daw at ilalaglag na si BBM. Nako po mga kababayan, ito yung mga kumakalat sa social media. Si Martin Romualdez, ilalaglag si BBM kasi nga syempre isinakripisyo na tinabla na si Martin dito so ang gagawin ni Martin Romualdez ngayon, ilalaglag niya na si BBM. Yan po yung mga kumakalat po sa social media na kung ako makulong, makasuhan ng plunder, abay sama-sama tayo. Yan ang sabi mga kababayan Yan yung mga kumakalat. Ilalaglag ni BBM sa dulo ilalaglag, di ba nilaglag ni BBM si Martin Romualdez. So ang magiging end ng story, si BBM ilalaglag din ni Martin Romualdez gaya ng paglaglag ni Saldico. Nako mga kababayan, matinding gulo ito. Ito ng balita, pakinggan po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-maletang cash sa mga bahay ni Romualdez at Ko. Nakatutok si Salima Refran. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Saldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na
sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Kahong-kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa Sunwest Incorporated at High Tone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan. No? O mga kababayan ha, sabi ni Dison, meron daw basehan. So ibig sabihin, itong mga binulgar ni Saldico, ni Gutesa, itong ebidensya na ito, ilan bang binanggit na tao? Sabi ni Saldico, ako yung ginawang poster boy. Ang pinaka-mastermind dyan, yung magpinsan. Itong si BBM at saka si Martin Romualdez, ba't ako lang? So, dito nila kinuha yung mga naglabasan na video, mga kababayan, na binulgar ni Saldico na lumabas mismo sa FB account na pinasinungalingan pa ni Auntie Claire na AI. Pero kalaunan, mga kababayan, totoo pala na mga statement ni Saldico, totoong tao pala ito. So ngayon mga kababayan, lahat ng mga sinabi niya doon, binanggit po si Martin Romualdez at si BBM. So maraming tanong yung taong bayan, mismo si Marcoleta dito na patanong. Di ba kung legal ang pag-uusapan, kung sino ang mga binanggit doon sa statement ni Saldico, dapat iimbestigahan. Sumingit agad itong si Ping Lacson na, teka lang, walang kinalaman si BBM dyan. Siya yung nagsimula ng investigasyon para daw lumabas at mabulgar ang mga korupsyon. So maraming nagtatanong, totoo ba na walang kinalaman si BBM dito? Na malinis ang kanyang pangalan? Yung paano yung 100 billion na insertion? Yung 55 billion o 52 billion, basta billion, ay napunta kay BBM. Diniliver din sa bahay hanggang Malacanang. Sabi kasi ni Saldico, mga kababayan, teka lang, itong video na ito, yung sasabihin ko, nag-deliver ako sa bahay ni Martin Romualdez after sa Malacanang kay BBM, yung mga binanggit niya. So dito, nag-direct po ang ICI para pagdugtong-dugtungin ang mga katanungan na mga tanong para matunton yung mastermind. So, nag-conclude sila na dito kasuhan si Saldico at si Martin Romualdez. Pero, yung isang binanggit nila na tao doon na si BBM, binaliwala. So, yun yung mga tanong dito, mga kababayan. Si BBM ba'y walang kinalaman? Yun ang tanong. Nako, yari po ito, mga kababayan. Matindi po ito. Paano pag lumabas pa yung mga pasabog ni Amy Marcos? Nako po, mga kababayan, the end is near. Nako, yari, mga kababayan ko. Para dun sa 3 recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ang kasong plunder sina Romualdez at Co., pati graft at direct bribery.
Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maletang cash na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez ng speaker pa ito at bahay ni Ko nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Ko sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. So yan mga kababayan, kaya pala, so meron po silang grounds. Kasi nga, hindi po nasumpaan, hindi po nag-sworn si Zaldico. Kaya yung mga binanggit doon, baliwala. Isa lang po yung tinumbok nila. Mga kababayan, si Martin Romualdez lang. So ang tanong ng tao, paano naman si BBM dito? Ano yun, absuelto na siya. So ibig sabihin, hindi siya kasama dito. Siyempre, siya yung Pangulo Nako po, mga kababayan ko. Dito na nagwawala yung mga tao. Parang may kulang. May kulang daw, mga kababayan. Parang bang isang sahog sa kalabasa, sa pinakbet, na masarap na, pero may kulang. Mga kababayan, ito yung mga sinasabi ng tao na palatanong. Paano naman yun? Senador Marcoleta, doon sila nagbase sa statement ni Gutesa at kay Zaldico. Paano naman yung mga binanggit na tao doon? Baliwala ba yung mga tao na binanggit doon? Kukuha lang sila ng gusto nila? Nakasuhan? Paano yun, Senator Marcoleta? Yun yung mga tanong sabi naman ni Senador Marcoleta, ay hindi pwede yan. Kung batas ang pag-uusapan, abay, kung sino yung binanggit doon sa statement, abay, imbestigahan din yun. Hindi pwedeng selective ka dyan. Ano yung bendalo na naman? Mga kababayan, dito na naman papasok yung bendalo ni Erwin Tulfo at ni Rimulya. Yes, sir, yes, sir. Sometimes you have to bendalo to please the people. Ito yung nangyayari. Para lang ma-please yung people, maglalabas ka ngayon ng conclusion mo. I therefore conclude, these are the people who are the suspect. You have to file a case, plunder, bribe and direct bribery. Nako po, mga kababayan ko. Yan yung mga tanong ng tao Paano yung master na isa? Yari na, mga kababayan. Ayan yung allegedly Yan yung mga sinasabi ng tao. Yun naman yung sinasabi natin. Allegedly, hindi kumpirmado, pero dun sila nagbase sa mga salaysay ni Gutesa na nasuplak naman si Ping Lacson ni Marcoleta. Kasi si Ping Lacson naman, galing-galingan. Feeling abogado, nag-aabogado, di naman marunong, di naman nakapag-aral ng batas. Tapos nagmamarunong yun, kaya binalatan ni Marcoleta ng buhay. Nasuplak tuloy. Sila ni Bending Dalo. Diba? Pati si Tito Soto. Diba? Mga kababayan, itbulagaan lagi. Kaya nabubulagal sila ni Marcoleta. Ay si Congressman Romualdez. Pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Mga kababayan, ano naman ngayon ang sinasabi ng mga netizen?
Anong sinasabi ng mga taong bayan, mga iba't ibang mga reaksyon. So dito, sabi ni Connie Giao, 7285, dapat ibalik nila ang ninakaw nila, pera ng kaban ng bayan. Yari na. Manood tayo ng drama nila. Grabe. Doboko, 8283. It will take time. Then dismissal lang yan due to no sufficient evidence. Nako po. The end is near, sabi ni Chavit Singson. Nako po. Tsaka lang kami maniniwala kapag nakulong na sila, sabi naman ni Sangkis. Ikulong lahat ng sangkot. Dapat doon sa mga salaysay ni Gutesa at ni Saldico, lahat ng mga binanggit na mga tao doon na sangkot, imbestigahan at ikulong. Sabi naman ni Sally. Nako po. Good morning, mahal naming BBM. Kung palo naman sa mga kabinete mo, hindi iisa lang lahat sa iyo, God bless. Laka. Kabang-abang na teleserye, tatalunin pa yata ang ibang probinsyano. Nako po. Maniwala lang ako kung masampahan na sila ng kaso at may pakulong dahil hanggat hindi mangyayari, yun, niloloko nyo ang sambay ng Pilipino. Grabe na ito. Sana all malinis konsensya. Halaka, mga kababayan ko, sana all daw malinis ang konsensya. Better an honest enemy than false friend. Nako po. Grabe, the end is near. Sumabog si Chavit Singson na naman dito, mga kababayan ko. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo ng lahat ng binadget ng DPWH, 1.7 trillion. Mga kababayan, isipin nyo, nakakaiyak po ito. 1.7 trillion. Nung Sinapoles, 10 billion hanggang 12 billion lang ngayon po, mga kababayan. Nakakaiyak. Grabing pagnanakaw ng gobyernong ito, 1.7 trilyones. Nakakaiyak po, mga kababayan. Naghihirap ang mga Pilipino. Wala mga infrastructure project. Samantalang nung panahon ni PRRD, kaliwat kanan, hindi mo mabilang ang mga naipatayong project. Yun po ang totoo na project, hindi mga guni-guni, hindi mga marketing, hindi mga flood control na sinalaula. Kinurakot ng gobyernong ito. Nakakaiyak, mga kababayan. Sagad po hanggang buto ang sakit na nararamdaman ng mga Pilipino. Grabe pong ginagawa nila. Tapos ngayon, takipan ang nangyayari. Blue Ribbon, ginagawang itbulaga, ginawang tanga ang mga Pilipino. Hinaharang si Senador Marcoleta, inagaw yung posisyon niya bilang chairman ng Blue Ribbon. Si Tito Lacson, ginawang orchestrated ang mga nangyayari. O kita nyo ngayon, mga kababayan, 1.7 trillion ang halaga ng flood control project sa loob ng 10 taon. 3 years pa lang po si BBM. Tinalo pa ang kanyang tatay, mga kababayan, sa legasiya. Kung sa legasiya ng kanyang tatay, maganda ang imahe ng bansang Pilipinas, kay BBM naman, nasira ng 3 taon lang yung pinaghirapan ni PRRD na imahe ng bansang Pilipinas, na kung dati-rati ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, proud na proud silang maging Pilipino dahil yung presidente nila matapang, may pagmamahal sa bayan, takot ang mga korap. Pero ngayon, mga kababayan, pag nakikita mga Pilipino sa ibang bansa, where are you from? I'm Thailand. Where are you from? From Mexico. Are you from the Philippines? No, I'm from Thailand.
I'm Thailander. Hindi na masabi na Pilipino, mga kababayan. Kasi nga po, dahil po sa mga iskandalo na kinakasangkutan ng Pilipinas ng pagnanakaw, lalong-lalo na po yung pangbira, binira ni pangbansang ate ang kanyang kapatid na Pulburon Bisyo na tinitira daw umano ng kanyang kapatid na Pangulo. Ayun, nasira ang kredibilidad ng mga Pilipino. Pag tinatanong na, which country are you from? Are you a Filipino? No, I'm from Thailand. I'm Thailander. Putik na yan, ayaw nang sabihin Pilipino sila. Pero dati kay PRRD, proud na proud silang maging Pilipino. Ngayon po, wala na po. Sirang-sirang Pilipinas. Dahil sa nangyaring legasiya ni BBM. So ngayon, para lang may pakulong, ayun. Yun ang sinasabi ng mga komento selective. Parang hindi konbinsido ang tao na nakulong na si Martin. Kakasuhan na. Si Saldico, okay na yan. Hayaan na natin. May makukulong na kasi. Yun nga lang, parang mabigat sa pakiramdam Parang may kulang. Parang may isang rekado na hindi inilagay. Yun po sinasabi ng mga mapagsuri, mapanuring mga mata, mapanuring pag-iisip. Parang may pinagtatakpan. Parang may kulang. Parang may nawawala na gustong makita. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? I-comment nyo po. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles PDOF seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok. O yan mga kababayan, dapat daw malakas ang ebidensya. Wag niyong harangin si Saldico. Wag niyong pigilan. Kasi pag sa tuwing nagsasalita si Saldico, pinipigil nila. Pero ngayon, si Saldico na yung pinagkuhanan ng grounds nila para kasuhan si Saldico at saka si Martin Romualdez. Pero sabi nga ng iba, parang may kulang. Mga kababayan ko, antindi nito. So ano ang sinasabi ng mga tao dito? Nako po, yari na. Dapat makulong din para masatisfy ang mga Pilipino o death penalty para patas. Maniwala ako kung ikulong tapos sampahan ng kaso. Maabsuelto yan si Tamba. Wala yan, sila lang magdadrama-drama yan. Kung mahirap pala imbestigahan ang plunder, bakit hindi na lang ipasa sa batas ang parusa bitay pag napatunayan para hindi nang pamarisan ng iba dahil sa hirap ng investigation at laki na nakulimbat nila. Isipin mo, 1.7 trillion. Ang tindi ng mga ito. Ang grabe ang pagnanakaw na ito, mga kababayan ko.
Okay na magkomento dyan. Parang may kulang ba mga kababayan? Tila may isang parte ng investigation na pilit po nilang pinagtatakpan. Yan po ang sabi ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Di ba? I-comment nyo po. Ano, satisfied na ba kayo? Ito na ba yon? O may kulang pa mga kababayan para makabawi ang mga Pilipino? Dapat na bang mag-resign si BBM? Yan kasi ang hiling ng marami. Ang ipalit daw nila, aba si Gibo. Caretaker, janitor daw, tagalinis. Bakit? Bakit si Gibo? Hindi pwede si Sara? Ay mag-resign din daw. Aba, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Gumagawa na naman ng sariling bisyo. Ano yung bisyo na to? Hindi nyo na mapigilan ng bisyo nyo? Gagawin nyo na namang bobo mga Pilipino? Nasaan yung hustisya dito? Anong ginawa ni Sara? Ba't magre-resign? Di ba yun sa batas? Kung sakali mag-resign ang Pangulo, or there's something happen to the President, na yung upuan ay mabebakant, sabi ng saligang batas, immediately, the Vice President is the successor in that position. Hindi yung kung sino-sino mga negosyante, hindi si Ramon Ang. Ano yon? Basta gusto nyo, yun na yon. Abay, mga gago. Mga kababayan, ginagago mga Pilipino. Sang-ayon ba kayo si Ramon ang magpapalakad? Sige nga po mga kababayan. Okay sana mga kababayan eh. Kaso, sure ba tayo na baka oligarko din yan? Baka otsapera mga Pilipino? Sige nga po. Yan lamang ang ating bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Mga kababayan, sa ibang bansa, mga OFW, mag-comment kayo. Ipakita nyo ang suporta nyo sa nangyayaring ito. I-share nyo ang video ito para may pakalat na talagang may something na may kulang. Okay po? Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.